Kay daghan kay ta guest. Okay, unahon nato Ma'am Aisa Yusuf ang ato ang DICOT preparation po nato sa ato ang kadayawan. Greetings muna tayo ma'am. Good morning Ma'am Aisa. Yes, assalamualaikum and maayong adlaw kanatong tanan. Thank you again for inviting me here for the preparation sa atong umaabot nga Kadayawan 2025. Okay, thank you so much ma'am. Later on si Ma'am Charlotte Parba ng City Tourism Office no para bigyan po tayo ng update sa Kadayawan Festival. And nandito po ang ating spokesperson sa Eastern Mindanao Command, Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Good morning. Yes ma'am, sa makausap pa maayong buntag ka nanong tananan. It's nice to be back here. So ma'am niya maghatagdag update no sa latest activities and accomplishments sa atong Eastern Mindanao Command. Okay, thank you so much ma'am. And andito po si retired Police Colonel Sir J. Francia. Kung kilala nyo, si Sammy, dugay-dugay naman kini sa business, sa industry. Kilalang kilala talaga ni Sammy. Yan. Murag si Sammy naman siguro all the way. Char lang. Char lang. Sir J, good morning. Good morning sa atong tanan, sa ato ang mga viewers, and thank you very much for inviting me timely karon para sa ato ang pagpaybalo sa mga katawhan sa ato ang ordinance o labi na sa ato mga bisita sa Davao na mosaksi diri sa atong selebrasyon sa Kadayawan. Okay, by the way, si Sir J, hindi lang po sa Vices Regulation Unit, at the same time siya po din yung head ng anti-scam unit sa ating sa Davao City. Okay, so si Ma'am Kat, okay, so dito na po si Ma'am Kat no, para simulan natin. But unang-una, atong sang unahon ang ato ang security forces sa atong law enforcement. Si Ma'am Salvacion Evangelista, ma'am, give us muna sa security situation under ng Eastern Mindanao Command, ma'am. Yes, again no, may buntag ka na pong tanan. Para sa security update ma'am sa atong Eastern Mindanao Command, ang EastMincom no under the Davao region is nagpabilin ng insurgency free, and then the remaining provinces and cities, municipalities under sa joint operational area sa EastMincom is we are working on its declaration ng insurgency free, and also ma'am na padayon no ang mga sustained activities sa atong mga kasundaluhan under the areas of 10th Infantry Division, regions 12 and 11, and for ID ma'am, regions 10 and 13 no, padayon ang ilang focus military operations and other partnership projects and developmental activities through our local government units. Okay, what about ang ato ang Police Regional Office 11? Ma'am, sa region, kumusta po ang ating security situation? Ma'am Catherine Dalaray, good morning ma'am. Good morning, Ma'am Ruth. May buntag sa tanan. Long time no see. May buntag po sa tanan sa kauban diri sa panel. Overall, ang the whole Davao region nagpabiling hapsay ug malinawon ug ginapaning kamutan sa kapulisan under sa leadership sa moang Regional Director si Police Brigadier General Argilies na ma-maintain ni siya, Ma'am Ruth, no, kung namang galing kakulian, dapat yun namo dayong ma-actionan o masulbad ang mga kaso kung namang galing kay mga insidente. So overall, very peaceful ang whole Davao region. Munang mapasalamato na ato Regional Director sa Tanan Security Cluster plus sa community sa ilahang partnership o cooperation sa kapulisan sa whole Davao region. So daghang salamat, may buntag sa tanan. Thank you so much, ma'am. And medyo ilang linggo din hindi tayo nagkasama, ma'am. Tama po. Okay. What about ang ato ang DICOT, ma'am Aisa? Ano yung preparation natin, ma'am, sa terminal natin? Yes, Ma'am Ross, kita na sayod nga ang Kadayawan sa Davao. Usagin ni sa influx sa ato ang mga pasahero nga musakayay, no? Because gusto sila mo lantaw sa ato ang Kadayawan. When it comes to preparation, yes, I think that was last week nga aduna gipahimo ang PNP nato nga simulation exercise on how to rescue, no? Kung in case of emergency. Aside from that, ang ato usab nga DICOT ning join sa 5th
citywide full-scale earthquake and tsunami simulation exercise or the CIMEX, in which na-happy kaayo ko. It's because I hope nga ang atuan lang mga staff and kaning mga partner agencies nga naa diha sa tuang Dico Terminal ang maoy mo participate sa maong CIMEX. But pagbaba nato sa ubos, na-happy ta kay pati ang mga pasahero nato no nga nag-apil-apil putaw sila dagan-dagan kung unsa ang dapat nga pagabuhaton pag ingani nga naatay ay tsunami or mga sa term anak sa Binisaya nga maabot no tilimadon. So ikatulo, dili lang tungod kay kadayawan nato ang atoa usab nga mga stakeholders nagpahigayon pud ta og kaning DICOT Fire Safety Readiness in Action, diin nagkandakta og orientation sa ato ang mga stakeholders, awareness, and aside from that the actual good sa ato ang mga naa sa hingtungdan sa fire kung unsay dapat paghabuhaton for the safety readiness sa ato ang mga stakeholders diha sa ato ang Dico Terminal. Okay, aside from that, tungod kay we are expecting the influx of passengers, ato na po ning coordinate sa ato ang LTFRB nga basig nay mo anha pod sa ilahang ato ang mga bus operators nga mag-request for special permit in augmentation sa ilahang mga buses nga biyahe, because as what I've said, usap po ning kadayawan sa influx of passengers nato diha sa ato ang Dico Terminal. Of course, karon pa lang no before taning are nagpatawag tag meeting sa ato ang mga CSU staff nato, reminding them kung unsa ang ato ang mga security measures and implementation nga ginahimo diha sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. Daghang salamat. Okay, thank you so much, ma'am. Questions later on dinhita sa ato ang anti-scam o BRU. Sir Jay, unsa ang ato ang policy labi na kay kadayawan na kadayang festival, and we know no nga naatay mga influx no o volume siguro maybe of tourists no arrivals din sa Davao City. I believe nagkaroon po kayo ng meeting alongside sa katong mga bar owners, establishment owners so din sa Davao City. Ano yung magiging policy natin, sir, since naatay mga ordinances na dapat i-follow na siya, sir? Ang part sa among preparation sa celebration sa Kadayawan, knowing na natay mga bisita na maabot diri sa Davao, anticipate na mo among operation sa anti-smoking o liquor ban. Aside from that, nag-conduct may mga visitation sa mga establishment like resto bars o bars to see to it na compliant sila doon sa ordinance, like posting of sign na no liquor on minors, liquor sa received only by last order 12, then to be consumed 1 a.m. Yung mga signage compliance doon. So, sine-check namin yan kung compliant sila doon kasi kasama rin sila sa enforcement namin. And then, part of our preparation, activities like this, public information para ipaabot sa atuang mga katauhan sa Davao o sa mga mobisita na ang Davao City is strictly implementing two important ordinance, the anti-smoking ordinance and the liquor ban or the comprehensive liquor code of Davao City. So, anticipate atong operation ini, lalo na padulong ang Kadayawan para ma-appreciate sa mga tao na mobisita diri sa Davao na unique ang Davao City when it comes sa ato ang pag-regulate sa liquor consumption o kining selling o kining ato ang smoking and vaping. Okay, sir. It's been a while no na ang clamor sa mga negosyante nga na i-amendment no nga buhaton ang city when it comes to katong sa hours no sa liquor ban. Unsay update ani Colonel? Last July 30, nagpatawag ko og kanang dialogue between mga bar owners na patubang mga hotel owners dito. Mao lagi ang ilhang kuan, murag mabura daw ang time, pero
as sabi na mo, as long as naa ang ordinance, we will continue to implement it kasi as long na naa siya. So, moro to ang part of preparation, itawag sila para reorient sila about the ordinance. Pero tungod sa ilahang clamor nila na muhangyo sila, iko ko, magkuhan sila, mag-organize sila, siguro para na sila representation. Para abot nila ang ilahang concern. Oh, okay. So, in short, as is po tayo sa ating ordinance, no? As long na walay amendments. Actually, natay proposed amendments ining ordinance. So, siguro para mapaganda yung ating ordinance at saka parang hindi rin mahirapan yung ating mga enforcers to implement. So, can you share to us, sir, ano yung mga proposed amendments na ginawa nito? Yung designated smoking area, yung marami pa mga provision din. Actually, may draft na ako. I-refer ko na lang sa legal. Kasama na rin doon ang mga penalties. Kailangan baguhin para mas klaro, mas comprehensive siya. So including yung liquor ban na to, sir? May amendment tayo, proposed amendment? Yes, liquor ban and anti-smoking. Actually, kunti lang. Actually, every 5 years dapat kasi i-amend yan eh. May mga amendments kasi, mga changes sa mga challenges rin sa mga enforcer, kailangan baguhin rin. Okay. Diretso pa sana ako, sir. Like, ano yung mga challenges ng ating mga enforcers na na-encounter niya, sir, kaya nagkaroon tayo ng proposal, no, or proposed amendment for these two ordinances. Colonel? Ano yung mga challenges? Una-una, yung atong pag-enforce, labi na we are dealing with mga uban na lasing na sa bar. So, kailangan tayo mag-adjust tayo. So, kailangan namin na medyo mas maganda yung ordinance para hindi kami mahirapan. Okay. Thank you, Colonel. Wala pa si Ma'am Chano. Okay, so at this point, okay, dali lang. Si Ma'am Kat ay wala pa tayo, ano ang update natin, Ma'am, no, sa security preparation nato sa Kadayawan and also sa Kadayawan, Kadayawan muna, Ma'am. And crime rate, kung meron tayong data, Ma'am Kat? For the Kadayawan, nahanay naman po no, sa Davao City Police Office ang ilahang security preparations o dili naman po ni siya bago sa ilaha. O ang Police Regional Office 11, magulat ra pod kung mag-request sila o augmentation for additional forces. Pero as of now, wala pa. Pero naman tayo naka-standby ng mga personnel for that kung kailangan jud. O kung kulangon ang sa RHQ, pwede man tap from the police provincial offices. So, rest assured, especially sa mga guests, international o national, sa Davao City pohon sa Kadayawan Festival, panigurado na mamahimo safe and secure ang inyuhang pagduaw sa Davao, pag-enjoy sa mga amenities, ug sa magaling among ika-offer ng mga activities sa Davao City. So for the crime statistics, ma'am, gi-compare nato ang January to July 2024 ug ang 2025, natay decrease by 4.18% sa tuang 8 focus crime or nag-decrease og 682 crime incidents from 16,328 last 2024 to 15,646 sa 2025. So, nag-decrease ta og 682 or 4.18%. And then, ang pinakadako na decrease ani dire ang case sa rate, which is 22.78% or 153 incident, followed by case of robbery, kay nag-decrease siya by 29 or 16.33%,
and sa murder nga nag-decrease siya og 26 or 12.53%. So overall, good news ni siya kay ni baba og 4.18% ang 8 focus crime. Saan natin pwede ma-attribute, ma'am, yung decrease no, ng crime volume sa Davao Region? We can attribute it sa to ang mga crime prevention activities, Ma'am Ruth, and then cooperation pod sa katawhan nga masulbad pod ang ubang mga kaso nato by kanagaling sa mga witnesses nga mo kwan sa mga ba mo cooperate, and then dako pog tabang ang katong mga makala pod namo na working o na nakuha working ng mga CCTV kay na may mga CCTV na pag-check nato wala day ga record. So importante sa mga establishments or mga homeowners kung naamang galing may mga CCTV cameras nga gina-install, working ni siya para kung naamang galing di mahitabo dili magyunato kontrolado tanan makatabang to nga masulbad ang sa manggaling na kaso. Thank you, Ma'am Kat. Okay, at this point, I yield the floor for question. Ako nato si Armando. Wait lang, acknowledge lang sa tanan naman si Sir Dean. Okay, 20 minutes, sabi daw to siya. Si John Calonia, Jimmy Superadio Ruben, Longsal, ayan si Roan Bogi Abasolo, si Sammy Baog, Sir Dean, ayan na si Sir Dean. Bobby Baracero sa Davao Latest News, ayan. Marvin, long time no see. Yeah, where have you been? Sir Dean, good morning. Ayan po, si Gib, na sumisexy na si Gib sa Brigada, wow. Miss Jandy, along with Bebot, Kahes, ayan po, si Ate Sara, si Tomas, Miss Jandy, si Carlo, ayan po, si natay bagong member sa grupo, si Miss sa IFM, Danica, ayan so sa IFM. Tapos, ayan, si Ramel. Kakaakanay si Ramel? Nakakaona. Armando, ayan, si Miss Grace, ayan, si Jai Mondes, PTV, ayan, si Francis, ayan, apod si Miss Gladys. Uy, dugay-dugay po. Dugay yun, ay. Yeah. Okay, sa Bombo, si Russell, si Bianca Manalo, si Julius. Okay, Sir Dean Ortiz, good morning. Ang DPWH 11, naging controversial for a while ang DPWH. But we need your voice. We need your clip. Okay. Sir Dean, good morning. Yes, sa mga kauban nato sa media, may buntag. Ako si Dean Ortiz, spokesperson sa DPWH. Okay, Sir Dean, although nakapalabas na kayo ng statement no, with regards sa ato ang project sa magtuod flyover no project. Sir, for clarification, ulitin po natin bakit nawala na yung karatula? Pinatanggal niyo ba? Sir, go ahead, sir. Okay, once again, good morning everyone. Na ako diri karon to clarify issues surrounding our magtuod flyover project. So just to give you a brief background there, the project was started in 2021. No? Actually, duha ka projects ang two projects are involved in that project, which is 21 LO0141, ang construction sa substructure, which was completed in January 2024, and then 22 LO0017, mao ang pag-construct sa atong superstructure, which is now which began in April 2022, which is now at 82.5%. So it has a total budget of 2.047 billion, and 1.6 billion was allocated for civil works and 400 million was allocated for road right of way. Yes, ma'am. Okay, sir. Categorically speaking, is there any delays no sa project? Daghan yung delay na hiaguman ang project, mostly because of road right of way. In fact, it was suspended five times, no, over the course of its duration. Most with ang pinaka prevalent na problem is obstruction and road right of way.
So that's the main factor, sir, nga nung na-delay. Yes. Pero pila na takatuig or months na delayed, sir? We are delayed by, sandali, we are delayed by 2 years. Yeah. Duha ka tuig ang atong delay. Pero yung funds, sir, andyan pa. Like I said in our statement, nag-release na to atong Saturday, fully funded ang proyekto. So, meaning all funds have been released, but wala pa na to na-disperse since wala pa man na kompleto ang project. Pero ongoing, sir, ang Yes, construction. ongoing ang proyekto. Pero hinay lang siya. Basically because people have to understand that ang major concern gyud nato diri is ang working area. Now kay karon makita man ninyo na human naman ang atong superstructure is significantly completed naman siya. Sa taas, kung musaka mo ang katong center island nabutang na nato, and then railings na lang ang problema ang atong ginahulat. So ang railings according sa atong contractor moabot karong September, and then mag-resume na pod ang atong trabaho sa taas na portion. So karon ang ginabuhat nato, makita man pod ninyo na sa northbound na portion naanatay mga concreting na ginabuhat. So that forms part of our widening na phase sa atong proyekto. But diri pod sa diri sa Pikas sa Tabok, no? Dira sa may gasoline station going to Ulas, nanapod tay concreting na ginabuhat. Pero ang major gyud nato na concern karon is upat ka properties na dapat nato na atong gi-prioritize for acquisition. So including na dito katong duha ka dagko na real estate companies, and then one gas station, and then one private individual. So kung taga south mo every morning makita man siguro ninyo na guwot gyud ang traffic. It's because of one property na wala pa nato na acquire sa karon. Ongoing pa ang ato ang negotiation with the property owner. And once nakuha na nato na, that would spell a big difference sa ato ang proyekto. Once na widen naman gud nato na area diha, then we can resume the construction of the bridge approaches. Kay if we go back sa pagsugod nato sa proyekto, unom ka lanes ang diversion road, no? Kanang Carlos P. Garcia Highway diha banda sa Maa. All the way from Ulas to Panakan. So sa unom ka lanes nagkuha tagduha unya nagpatukod na ta atong superstructure. So karon barely na inabilin siguro mga isa og tunga na lane, no? Isa bale gamay na lang ang nabili na espasyo. So kinahanglan nato mag-widen og another 2 lanes sa isig kilid aron makakuha ta og duha ka lanes sa kilid sa approaches aron makatrabaho na atong contractor. Kay kung pugso nato na karon makatrabaho man ta walay problema. But that would cause inconvenience to the public. Kay mas mauguot inon ang agihanan. So we need to widen first. We need to widen the road first in order for us to have ample working area to work on the construction of the approaches. Sir, where are we now, sir, sa ato ang negotiation, sir, with the four lot owners? Okay, just to give you a brief history, when we were given the notice to proceed in 2021, we immediately proceeded to tagging kaning mga properties that will be affected by the project, and we identified 41 properties. So since 2023, we have already paid for our number of paid claims has reached 29. So we still have 12 properties na kinahanglan nato i-acquire. Pero upat lang niini ang gina-prioritize at the moment. So saan na tayo na stage, sir, sa negotiation? Okay. So for the real estate companies, medyo nadugay man gud sila og hatag sa ilahang mga requirements. So it should be understood na
although we have the funds, okay, but we have the funds for road right of way for these properties. But on the part of the claimant, they should napod sila yung mga requirements na kinahanglan i-meet. But then again, it took them time to submit submit their requirements, and katulang July 25 sila nakahatag sa ato. So sa karon ato na po ginasugdan na nato ang proseso sa pagbayad sa ilaha. And then there's this one. There are two properties also na naka-mortgage sa bangko. Okay. So kaning usa ka dako na establishment na this gas station has an ongoing has an ongoing, what do you call this, mortgage lien with a big bank, and kaning usa pod naka-mortgage pod siya with another bank. So medyo komplikado ang dagan kay dili man mi pwede I assume dili ni pwede magbayad sa property owner because naka-loan pa man ang iyahang property. So we have to coordinate directly with the banks. Sir, okay. So since naka-mortgage, sir, unsa una siya, unsa solution ana, sir? Na mapadayon It's abogado dire. Arman. Bayaran nato ang iyahang loan sa bangko. So kay once nakaprenda naman good ang property, then ang bangko na ang bahala sa iyang ano. Wala, naka-loan pa lang. Yes, naka-loan pa, naka-mortgage pa. So once ma-release ng mortgage ka na, and then we are clear to go. Sa negotiation. So we are in contact, of course. We are in contact with the banks concerned, and they are willing to cooperate. Medyo tedious lang gining proseso sa road right of way. This does not happen lang. This didn't happen for this project alone, but for the majority of our projects as well. So may timeline tayo dito, sir? Well, if we're talking about timeline, mag-agad lang gid mi sa mga bangko, but kung documents wise, daghan na ta og mga communication na gipadala sa ilaha. In fact, the other bank has already gotten in touch with us. So katong usa na lang gid ang ato ang major concern sa karon. Sir, one more, sir. Kato nga nakabutang sa karatula nga affected ta sa budget because iba ang diri na ta sa politika nga side. There's no truth into that, no? Kaya wala may ginaipit na pondo. It's because the project, like I said, is fully funded. We have the funds necessary for the completion of the project. That we can assure you. No? Wala pa nato na fully release kaya wala pa man na kompleto ang proyekto. That's the beauty of the freedom of expression. So we'll just let them be. Anyway, wala pa man na turnover sa ato ang project, wala pa man na human. So that's under the jurisdiction of the contractor. Pero okay na lang din, at least awaken ang all, di ba nga? Hey, naapaday tayo project ano. But Okay. anyways, ayun. Yes, sir. To add, Ruth, Yes, sir. ang road right of way is not limited only to private properties, kani mga titled properties. So it's only ma-appeal na po diha ang kaning mga utility companies na naay mga facilities within our road right of way. For example, kaning Davao Light and Power Company and telecommunication companies na nagbutang og ilang mga poste within our road right of way. So dili may makalihok, basically limitado ang among lihok tungod aning dako kayo na problema. No, kay we have written this no problem with Davao Light kay naara man gina sila there, they're very responsive. Pero kaning mga telecommunication companies with their sheer number sa kadaghan nila, and then the number of times that we have communicated with them, we cannot get their full cooperation, unfortunately. So that's why kung makita ninyo, if you're coming from the north going south, ang naapil na sa among pavement ang ilahang mga poste. We basically have no choice. Anyway, ibton lang manaon niya amo alang nang balikan.
Pero that leaves us no choice but to implement the project. Okay, so I hope this reaches them also. Nausa sila kadakong factor sa pagpapaspas po sa atong proyekto. Kay kining diri sa south side, diri sa gap na side no. Diri sa what do you call this Ulas Bangkal na side. Naiusa ka dakong poste diha na kinahanglan lihokon, but we cannot do that because katulaging property na kung asa siya ilihok is still under negotiation, is for payment pa lang. So dako pod og tabang ning dako og matabang ning mga utility companies nato kung makig-alayon sila sa atong opisina. Thank you, Sir Dean. Tama ba, sir? You're only good for 30 minutes? Padayon. Padayon lang, okay. Armando and then Miss Jandy. Julius. Di na ko mangutana kay Sir Dean kay natubag na niya tanan ako ang mga pangutana sa una-una na ako, no? Okay. So, dito na. Clear na. Si Bugi na bahala na. Kay Ma'am Kat. Ma'am, karon ma'am, last time na sa assumption ni General Arguelles, ma'am, is nato siya ginaingon nga tawag ni mag-hire siya og katong mga personnel na kuan tech savvy. Nabuhat na ba ni karon sa PR11? Working pataan na, sir, no, kay ano po ninyo na mag-base po mi sa quota sa police na ihatag sa national headquarters o kung NUP man po ang amo ang i-hire, mag-base po mi sa ihatag ihapon na quota sa national headquarters. So at least nanay plano na ingon ana pero we are still working on it. Okay. So yes, IT background yun katud yung mga programmer. So nani katong kaning program of kaning para sa hiring, ma'am, no, like unsa ba dapat ang iyang position na kanon or magbuhat ba mo dapat og position dili tong mga existing? Ang sa existing man good dili gamay ra ang ato ang kuan ng mga IT kasagaran nay IT pero dili into programming. So kailangan pabuhatan og ang ginakuan sa tong RD is mag-hire gyud siya og bag-o marag special quota for that purpose. So pwede ta nga sa PNP nga maghatag og quota, mo request lang ta nga ani nga number kung pwede ba IT ang ato ang priority ani nga ma-hire. O kung sa NUP the same nga ilaha nga plantilla. So police gyud siya dapat, ma'am. Police ang ilang applyan. Pwede police, pwede pod NUP. Wala pa nato na kuanan kung division ba yun siya. Hinuon na naman tay ITMS. Pwede na siya dito ma-under na kuan na office. So sila na ang mauna na nga office ang ilahang kuanan, ma'am, or usa pa i-distribute ba siya with other PPOs, CPO o kining kuan other units? Kung based sa project ni RD region, sa region siya ma-assign. Sa kuan gyud. Sa headquarters. Si murag nato sila murag I remember gusto niya ikuan is dapat na ay katong mga maghimog apps for crime prevention and yes, also, mo nang dapat kuan jud siya katong mga programmer jud na mga IT, sir. Nag-specialize sa programming. Kay dili ba na siya basta-basta pud baya. Pero na-submit na ba ni sa kuan, ma'am, na proposal sa national headquarters? Wala pa siya na-submit na proposal, maghulat sa amin kung pila ang quota. Kay dili man sad gud mi kalihok kung dili po nato makuan ang number sa quota. For this year, ma'am, nabay quota, ma'am, ang For this year na pero wala pa nahatag. Na-delayed man gud na tungod kay sa election, di ba bawal ang recruitment. Pero karon na ay kuan na recruitment katong sa gusto mag-apply, i-search lang ninyo online kay through online na pud ang application karon. Ang Davao City Police Officer, especially sa bagong city director karon, no, si Colonel Muarip, iyang kuan karon goal is maging kuan na pud mag-tech savvy na pud ang mga police na especially in crime prevention especially sa paggamit og kaning mga drones. Ano po ba'y training sa PRO11 paraan? Yes, natay mga drones sa PRO11, sir. Nag-undergo po sila o kanang training. Ang problema lang is limited na nato ang number of drones. And then,
ang pag-upgrade gani paspas mo ng upgrade, so nagakuan po tag kuan ana nga unta madungagan ang ato ang number of drones ug kato mas high tech siya, pero as to operator kung nabay training, yes, well trained ang ato mga operator sa drone. Mga pulis gihapon no. Wala ko yung number as to pila sila, pero pinahinay na sila og train na during crime prevention, katuganing pwede na gani magsunod-sunod, so gina-workout pa na siya. Pero na mga operations may nga tan-aw na mo delikado kung ang tropa mismo ang musunod initially, na operation niya ginapauna ang drone just to i-check lang siya ang area kung safe ba siya o kung asa pwede mo sulod. So Surveillance. gina-apply na jud ang kuan ma'am ang drone technology sa every operations karon. Not all operations, sir. Kay bisag sa BWC kulang paganita, napatay pending na more than 100 BWC sa national headquarters na wala pa nila nahatag sa to. Pero mo na ni ang path karon sa Yes, muna nato ang path karon para mas mapaspas nato ang crime solution and crime prevention nato sa kapulisan, kay mas high-tech o techy na pud baya ang mga kriminal, so dapat updated po ta, makasabay ta. pero sa kaya ni siya ano ma'am fully implement ma'am. Hopefully, moabot na tong mga BWC and madungagan tong request nato or ma-approve tong request nato for additional drone. Kung sabton po lang ta ninyo no na dili pud basta-basta ang pag-acquire ana, kay naapod na siya yung proseso, quality control, plus ang budget. Pero if ever ma'am kung tayo si LGU willing siya mo augment sa Pwede. gasto. Welcome kaayo siya, sir. Welcome kaayo. Just like sa Davao City Police Office, kung imo siyang tan-awon ang mga number of vehicles, mas daghan ang na-donate ni Davao City compared sa number of issued vehicles from the national. So, okay lang. Maana siya. So, hopefully, inunana pod ka-supportive ang city kung nasila'y mahatag ng mga drone and other equipment sa kapulisan, very welcome kay. Kana siya pagtabang mampod na ma-maintain ang peace and order, crime prevention sa isang komunidad. Okay, thank you. Kay Kwanza o kay Colonel J. Kwanza. Sir, balikan ako tong pangutan nga tirot na ang clamor karon sa mga bar owners is murag medyo i-extend gamay ang extend gamay ang liquor ban no, from 1 a.m. Pwede ba siguro 2 a.m. or 3 a.m. Willing matatabangan sila sir na i-lobby ni sa sanggunian para for them no kay murag dagan kayo kog story dagag storya nga nagakalat na lugi na daw ang mga diri ubang mga negosyante, especially hotels daw kay sayo daw kayo ang liquor ban diri sa Davao City. Just like what I said, no, sabi ko na during the meeting, raise nila na concern sa mua, pero wala man may mahimo ana. Ang amo sa enforcement man be. So, tingnan ako sila na mag-organize mo as a group, as a organization, or para na may magkaroon mo og representation. So, ilabi ninyo sa council or asa mo doon sa tourism ba, initially sa tourism siguro, sa council. So, as long na naa pa ang ordinance, padayon din na mag-implement din eh. Tapos na pa isa ka concern, mga chismis lang ni sir, no, gusto na ako matubag ni siya, no, to dispel this, kung dili man tinuod, no, naday ubang mga bars daw kunong, dili daw basta maadtuan, it's because kuan daw din no, na naghahatagan, something nakabot na ba na sa imuhang kuan sir? Dili na sa akong karon ha, dili ko matuwanan ng mga kwan kay ako mismo, even ako namang di mga amigo nato na mga bar owners usahay manawag sa ato magkuhan kay mga amigo nato sa una ba, pero i-distansya ginagawa akong sarili niya na labi na akong mga tao, always na ako sila gi-remind na dili nila na buhaton ng mga ingana ng mga activities. So walay mga ingon ani sir nga pabor-pabor, it's because kaila amigo nimo. Wala tayong pabor-pabor when it comes sa implementation. In fact, ng mga bars dyan na mga butang na to, mga class na mga kwan,
na ato naman ang nasudlan. However, lagi dili man nato malibot yung tanan ang mga bars labi na kanang kwan isa ka operation kay usahay sa isa ka operation pa lang masangit lang isa ka bar sa daghang kay nga mo nga tubangon dito na mga katong mga violators ba na ma-apprehend na mo dito isuhan na mo ticket, it takes usahay na tag isa ka oras with or more than to maabtan mi kalas 4. So limited among time mo usahay makalibot. Okay, thank you sir. Last na lang tayo kay Colonel Evangelista. Ma'am, kumusta ato ang ma'am, ato ang sitwasyon no, especially sa ato ang mga former rebels karon no, are they still active no sa inyo sa ilahang pakikuan no, alayon sa kasundaluhan? Yes, sir, daghang salamat for that question. No, kabahin sa ato mga friends rescued or former rebels, no, sa kasamtangan, sir, we have a total of 3,934 ECLIP beneficiaries. So, talking about ECLIP beneficiaries, sila kani ang mga friends rescued nato na were given assistance and through the help of Kalinaw po, Eastern Mindanao, they're actively supporting no, not only the 10th Infantry Division but included po ang atong 4th ID. They're also partnering with other agencies, no, line government agencies to implement projects and also to para ma-register no ang ilang organization as a former rebels or friends rescued. Yes, they're actively partnering not only again sa atong 10 ID, even sa atong 4th Infantry Division. Thank you so much. And nandito na po ang ato ang admin sa City Tourism and City Tourism Operations Office. Of course, nandito si Ma'am Charlotte Parva. Hi, ma'am. Good morning. Hi, Ma'am Ruth, and good morning sa lahat ng ating mga friends from the media. Daghang kayong salamat for inviting us over, and happy Kadayawan to all of you. Yes, ma'am. Diretso na tayo sa Kadayawan, ma'am. We are, kailan ba? August 8, tama? August 8, 7 and 8, yung misa, at saka August 8, yung opening, no? Yung pag-abre sa Kadayawan. Kumusta yung preparation natin, ma'am? Wow, we are in neck deep with all the preparations, with all the requirements, the documents, and coordination with all the event organizers assigned for every event that we have in the Kadayawan. But then, we are all set. The Davao City Tourism Operations Office is all set for the upcoming Kadayawan opening, most especially. This will open officially on August 8 at Magsaysay Park. But before August 8, we will all celebrate muna the Mass on August 7, which will be at San Pedro Cathedral. Yun po. Sino yung maging guest, ma'am? Maging guest sa opening, ma'am, program? Sa opening, wala pa kaming mga lists for the VIPs, but definitely we have invited na Mayor Baste to grace the opening, and mga NCIP officials. We also have invitations from other tribal groups. So yun. And other officials ng city, mga department heads natin. Ma'am, kung ano na update sa ating tribal village, ma'am? Parang nasa na sila, in the advanced stage already of their renovation, because we have started the renovation activity last week already. So they are set to finish it before the opening, and the opening will be on the 8th. So sa ngayon, medyo pwede nang pasyalan ang Magsaysay Park, although they have some finishing touches pa, especially sa mga exterior na part ng tribal houses. But other than the preparation ng kanilang mga bahay, syempre they're also preparing for their performers, because there will also be performances that will be presented by each tribe sa panahon naman ng Bantawan Cultural Presentation. So marami silang pinaghahandaan sa ngayon, hindi lang yung repair ng kanilang mga bahay, but most especially yung mga rehearsals din, and preparation din for the tours ng mga interesadong mamasyal at makilala ang 11 tribes ng ating syudad. Thank you, Ma'am Cha. Miss Jandy, question? Hello, good morning po. Kay Sir Dean Ortiz sa DPWH. Sir, good morning. Hi, John. Opo. Sir, I'm sorry, but I have to ask. The government, specifically the DPWH 11, has the power to expedite the acquisition of the road right-of-way
since this is delayed already for 2 years, what are we doing to really expedite or speed up the settlement of these road right-of-way? Okay, under Republic Act 10752, which is the Road Right-of-Way Act, we daghan mangita anamang gutay ginasunod na proseso. So there are three modes of row acquisition. So that composes of donation, negotiated sale, and then expropriation. So we exhaust all these possibilities, no? Daghan nagsulti na kinahanglan na dapat i-expropriate na lang na para madali, but you can only expropriate kung dili mag-cooperate ang property owner. But in this case, all the property owners involved were responsive. Kana lang yun kay it took us time para maproseso ilang mga papel because after we submit to them, ano mo gana? So, ang nagabayad sa, ang nag-appraise sa mga properties are government financial institutions. So, these are Land Bank and the Development Bank of the Philippines. So, how we start is, nagatag-tag properties. So, after we tag the properties, nagakandak tag mga parcellary survey sa ilaha. And then, the results of this parcellary survey, we submit to the GFIs for appraisal. So that does not only involve one project, but the entire region. So we're talking about all the provinces of Region 11 and I-project ng DPWH. And once they have consolidated all those results of parcellary surveys, then they will proceed here sa ATOA to appraise the properties. And they will be, after mga pila ka months, and they will be submitting their appraisal reports. And then can we only start the process na mag-negotiate ta. So, tanan sila, most of the properties were subject to negotiated sale. Na okay man pod, no? Pero kinahanglan magud sila mag-submit og mga requirements nila, but dili tanan nagka-submit on time. So magagad lang pud ta sa ilang mga dokumento na ihatag. And then, of course, the funding, the release of the funding for their claims. All right. Sir, according to your statement, the civil works is ongoing at 82.5%, but we see nobody's working at the construction site. Can you make us understand? Yeah, sir. Some of our friends from media went to the some of our friends from media came to the point na nisaka sila dito sa structure mismo to check if people are working. But they have to understand that what I said during the previous interviews na significantly completed na itong trabaho sa taas. So what remained to be done dito sa itong superstructure was the construction of the center island, and it's already completed. But then again, ang railings sa contractor, the bridge railings sa kilid niya, the-order pa nila and then moabot daw by September. So, logically speaking, wala gyud katrabaho sa taas kay human-human naman. So, ang focus sa atong trabaho is ang widening sa ubos na portion. But we can only work during nights per recommendation of the City Transport and Traffic Management Board. Kay we do not want to add insult to injury na mas matraffic, mas makakosta og traffic, labi niya kung peak hours. No? Kay during the day, grabe man gid ang volume sa sakyanan. And we cannot work, we do not want to be a cause of inconvenience or cause of vehicle build up dito sa lugar. And then the consequence of that, maski magtrabaho ta, kung halimbawa na yung mga dagkong mga truck na muagi, then that would cause vibration, basi maapektuhan pa ang curing sa atong concrete. So it's better that we work nights, kaya at least wala tayo, ang kalaban na to diya sa gabi is ulan lang. So makita man ninyo ang resulta, na naman tayo mga pavements na gibutang, north and south, kana lang, limitado lang yun ang atong mga lihok. So that's why we are also encouraging kaning ato ang mga kauban sa counterparts nato sa utilities, no, sa Davao Light, and then katong mga telco na mga company, telecommunication companies too, work hand in hand with us. Unta kung halimbawa if we call for their cooperation, unta naapod sila dayon, especially the telcos. Kaysa karon,
sa ba to? Nawala na yun ko dyan. Ako itong giandaman ba? Dali lang ha. So there are sa DLPC pa lang daan na ay Ma'am Aisa, kung saan 45 ni 46. Okay. So, buwanga eh. So, sa DLPC ng mga polls, there's a total of 45 ka polls na kinahanglan nato i-relocate. 20 size pa lang ni ini ang nalihok. So, we still have 19 ka mga poste na kinahanglan i-relocate, no? Wa pa'y labot diha katong mga telco lines na naapod dito sa site. All right. Sir, aside from the sluggish traffic that it caused, which is expected, Yeah. na ay concern ang mga motorists, specifically on the effect sa road on their vehicle, do we have any engineering measures or intervention to at least scrape up to make it even? For now, we can only do palliative measures. For now, no? Okay, ongoing man ang concreting na to, it will only be a matter of 14 days para mag-cure itong ato ang pavement dito. For example, there is a Phoenix na side, katong na-acquire naman nato ng Phoenix, so nakabutang na ta dito ang pavement karon. So nagbuhos sila atong Biyernes, so let's count 14 days. So in 2 weeks, magihan na to na pavement and then mulihok na po ta diri sa inner. So, for now, we can only do so much as to employ palliative measures, and we can assure the public na ang presence sa ato ang contractor na agi dito aron mag-atiman sa dalan every now and then. Kana lang kung halimbawa bigyan maayo ang panahon, then our efforts we put to naught, no? Ato lang timing-timingan po. Okay, thank you, sir. But maintenance of the existing road will be on a regular basis. All right, thank you, sir. Few questions for VRU, sir. Good morning. All right, can you give us a data on how much have we collected so far for the fines sa violation of the ordinances, liquor ban, anti-smoking ordinance, and the sobriety ordinance? As of June, we already collected 8 million. For what ordinance? As of June lang po, ma'am. Sa tatlong ordinance na yan, sir? Yes, ma'am. Collected na Collected na po. Alright. Sir, I understand na yung smoking inside the private vehicle, this has been a point of contention, but the ordinance explicitly states that it is a violation. Para lang mahibaw sa ang atuang mga mga tourists, especially itong mga langyaw na who will visit Davao City, can we make them aware about smoking inside private vehicles with windows down? Yes po, mano. Bawal din po sa sa mga private vehicles na naka-open yung windows. So, ang rationale diyan, lalabas pa rin yung usok. So, on private vehicles is not the designated smoking and vaping areas. Meron lang tayo mga designated smoking and vaping areas, just like kung makita natin sa mall na diha. But it is only approved by the BRU. So, hindi basta-basta na maglagay ang establishment ng vaping and smoking areas. So, it should be approved by the BRU, inspected, para matingnan kung nakasunod ba siya sa Okay. How's our coordination also, sir, with the PSSCC, the CPTMO, especially those drivers who are smoking while in a moving vehicle? Yes, ma'am. Actually, the PCC and the CPTMO is member of the task force, the anti-vices task force. So we will propose that sa mga issuance ng kasi yung mga enforcers nila, nasa street sila. So
definitely sila yung makakita doon sa mga violators na sa mga sasakyan. But sa ating observation naman, kukunti na lang talaga magsigarilyo ng mga driver, especially moving. Ang problema lang natin sa mga mga terminals na naghintay sila ng pasahero, kalimitan doon sila mag-smoke. Pero while moving, wala kayong makita talaga dyan na naninigarilyo. And saka makita natin sa mga streets, wala na tayong makita dyan na naninigarilyo. Makita natin doon na sa mga sulok-sulok, tago, but still covered by the ordinance. Lastly, the 9 million ba to, sir, no? 8 million po. 8 million. As of June. Ilan yung violators? 1,880 ang violators of as of June 1,880 violators of anti-smoking and 567 ang liquor. How about the sobriety ordinance? Ay, ma'am, yung sobriety po ay incorporated na po doon sa liquor ban. Sa liquor code. Kasi liquor code na po yan ngayon. Okay. So, na-incorporate na po yan doon. So, for the first semester yan, sir? Yes. First semester? Yes. Okay. Okay, kadali lang ha, kay murag daha kay nakapila para mangutana, pero short interruption. May I call on Pastor Alan Roberos, no? Nalang siya gamay nga i-promote kining 1,000 Harps Foundation Incorporated. Ayan. So, unsa ni siya may donation box. Pastor, can you share to us unsa ni nga drive or advocacy, Pastor Alan Roberos, sir? Ng 1,000 Hearts Foundation Incorporated. Pastor, go ahead. Ay. Pastor, unsa ni siya na advocacy ninyo? Dengan salamat no, ma'am, sa tanan nga nakakaroon diri maayong buntag sa atong tanan. Ang 1,000 Hearts Foundation nag-start mi sa 2015, napulo na katuig ang mao nga advocacy. Yes, hello. Okay na. Og aduna kami 5 nga programa nga ginatutukan ang pagtabang sa tanan nga mga kabataan, no? Sa pagkakaroon aduna nakitay 16,000 ka mga bata nga under sa ato ang nutritional feeding program, scholarship program, og usa sa mga programa nga ginatutukan sa foundation mao ang pag-enhance sa tanan ng mga kabatanunan, lalo na sa ato ang moral recovery, no? At tanang mga kabatanunan ug sa pagkakaroon aduna pud kitay upcoming event nga pagabuhaton sa Usipina Highway, Talumo, proper Davao City, karong pizza 8 sa Agosto, Friday alas 6 sa hapon. O i-launch kini nga programa mao ang donation box para sa tanan nga mga partners, no? Amo kining gitlag nga mao nga programa tungod kay kining advocacy mao kini ang usa sa mga tool nga makatabang sa tanan nga mga under sa 1,000 Hearts Foundation nga mga kabataan. So pasalamat po kami sa panahon nga inyong gihatag. O kung aduna gani panahon, pwede makaadto sa headquarters sa 1,000 Hearts Foundation Incorporated. Thank you. Okay, sige sir. So ang donation nato sa mana in kind money sa manang pwedeng ma-donate? Yes ma'am. Actually in kind pwede kayo mag-donate sa 1,000 Hearts Foundation. Kaya ang atong mga beneficiaries ana under sa Davao City, Region 11, Region 12. Mao na nga to ang gina-cater nga mga kabataan. Tapos kung in cash, adunay
mo entertain sa tuwa dito sa office, kinahanglan mo usab nga maghatag og receipt, no, ang foundation. So naa dito tanan pwede ka mo makabisita sa ato ang opisina sa 1,000 Harps Foundation. Okay. Are you also supported mga foreign funds, sir? Sa pagkakaroon na aduna kitay donors, mao ang Convoy of Hope Philippines, naka-base ka na siya sa California. Unya partner usab nato ang DepEd, ang PNP of course, sa particularly sa Talumo proper. Usab ang uban nga mga churches o ang uban nga mga NGOs. Sa pagkakaroon mo nang daghan kita og gisuportahan nga tanan mga kabataan under sa 1,000 Harps Foundation tungod sa nutritional feeding program. Ana miabot siya og almost 16,000 ka mga bata. Pero for sure kani mga bata, sir, mga less fortunate na. Yes, halos ka na siya tanan, pero aduna kami barangay nga gitabangan nga halos magidpuntanan mga IPs manggod dito ang part sa Region 12. Okay, thank you sir for coming. Oo, kanina pa sana pero na-late, pero anyways, at least na-promote natin yun, sir. Baka may mga media pa na mag-interview sa inyo, sir, later. Maraming salamat po sa iyo, Pastor. Thank you so much po og sa tanan. May butag. Thank you, sir. Maraming salamat, Pastor. Okay, so balik po tayo. Next, kay Miss Jandy, si Julius, and then Jaira, and si Miss Maya, and then Gracia. Sir, din may buntag. Sir, nag-ingon ka sir nga gabi ang trabaho ko na kuan. Usually unsang oras sir kay naman ko nag-check po dito mga alas 8 wala po trabaho nga walay trabahante nga nakita. Unsay rason og kana ba karon posible ba nga magpadayon na? Well, usually pag wala na pag wala, di lang ko aware kung unsa gyud ang working hours na gihatag sa ila, pero that would likely depend sa volume put sa traffic. So basihan ka. Pero nadyo yung nagatrabaho. Yes, definitely na nagatrabaho kay makita man ninyo ang mga resulta po sa trabaho nila. So, wata ka balo gabi or hantod kadlawon? Yes, actually kadang kadlawon gyud. Gabi ihantod kadlawon ang gihatag na oras sa ato sa traffic management board. Sir, kung matubag ba nimo sir sa laing project sa DPWH kaning Ulas Viaduct, kumusta na sir? Parehara ba gapong problema na? Kanang Ulas Viaduct, that has been walay pondo na niabot sa Ulas Viaduct for the past 2 years. Okay, so what we are doing is kung unsa tong mga nabili na trabaho, ginatrabaho nato, and then we are working on restoring the pavement sa katong Ulas sa katong Ulas ginadalan. Katong bungkag nato nadalan sa una because there is an absence of funds, and then we have generated savings from the previous projects. Motong ato ang ibuhat og pavement karon dito sa Ubos para ma-restore nato ang accessibility dito. So medyo na-delay yun na sir. Na-delay nga. Napata karon sa planning stage sa pagbuhat atong dalana kay kinahanglan man pud nato ibutangan og drainage good. Para dili na na-prehistory diya sa paglunok mga, di ba? So, i-restore na to ng dalan and then ibalik, we will construct a new road and then restore accessibility dito. So, dugay-dugay pa dyan. Medyo dugay-dugay pa, but we are working on it. Daghan magunang projects, I'll get back to you. Salamat, sir. Thank Kay Lieutenant Colonel Evangelista, ma'am, kung makatubag katong the past few days, ma'am, na yung mga katong nagasiga-siga na nakita sa Mati o sa Compostela. Unsa dato siya, ma'am? Racket dato sa wala tayo sa China? sir, wala may again wala put me report about yan. Pero wala kayo unsay balita. Wala din po. So far we are generally peaceful internally and externally sa area na to sa Jowa sa Istico. So wala kayo report na to, ma'am? Wala po, sir. Long sa to. But anyway, si Miss Jai. Yeah, good morning to VRU. Sir, good morning. Good morning.
Sir, do we have comparable data bitaw sir kidi kuan mo ganiha ang from as of June 2025 para makita unta nato kung na by decrease or significant increase ang data sa ato ang violations with regards to the anti-smoking and liquor ban ordinance? Yes, comparing as of June karon manggod this year natay 8,431 200 pesos ang atong collected. Tapos compare to the same period last year natay 4,000 8 million 8,431 8 million 8 million. Last year kasi 4 million lang, 4 million 754 ang income last year. The same period So, mas mataas ngayon. I don't know. Siguro sa enforcement. Okay. So, sir, gina-mention po nimo kagani manggod nga na may proposed amendment sa penalties. Unsay mahitabuan ni sir, mas patasan pa nato ang ato ang penalty this year or unsa nga proposal nato? Sa among proposed amendment sa penalties na magud kabutang dito administrative ba. Ya, butangan po namo kanang mga recommend dito like suspension of business permit, like revocation of business permit kung ilang business na sila nag-violates yung refer to establishment Sa establishment yun. Kaya kailangan idagdag namin yun. So tama sir nga pasakan na to ang wala, the same ang penalty. Himol na natong comprehensive. Comprehensive lang na mas clear siya, mas mas stronger, strengthen ang ato ang ordinance. Okay. Thank you, sir. To Ma'am Aisa, Ma'am, daghan na kay establishments diri sa Davao City and with the upcoming Karayawan Festival, pila ba itong gilantaw nga influx of mga pasahero diya sa ato ang terminal? Yes, ma'am. No, we are expecting 20 to 30% of increase sa ato ang mga pasahero nga moari diri sa ato ang Datbayan aron mutan-aw usab sa ato ang kadayawan sa Davao. Okay na ko, ma'am. Okay, Miss Maya. Ma'am. Yes, Mai. I'm sorry, wala ko'y data na dala karon Mai. Significantly delay nga nakada ko. I'll call you later. I'll give you the exact figure. There are 41. Out of 41, a total of 41 properties that were tagged for acquisition. 29 na atong nabayran. Kung i-breakdown nato katong 2023 dunay duha. 2024 we had 16. 2025 we paid for 11 properties. So there is a remaining 12 unpaid claims. And then we have 4 priority properties na gitag nato for urgent acquisition. And then naapay nabilin na duha ka that we have already requested for funds. And 4 unom na unpaid pa sa karon. Ano na lang, 41, 29 ang 29 ka paid and then 12 ka unpaid. Yes. Because they are critical dito sa ato ang pagbuhat sa approaches. Okay, karon makita man ninyo na approaches na lang ongoing atong pag-construct sa approaches.
But we cannot move kung dili po nato ma-widen ang road. Kay kung halimbawa lihok ko nato karon and we would get one lane from both sides, there wouldn't be enough space for us to move around, and then that would cause more traffic. Commercial. There's, yeah, everything is commercial. Well, ang mga poles, ano man guna, no? Usa sa ato ang gina-move unta is for utility companies to acquire their own road right-of-way outside our road right-of-way. Para kung halimbawa maglihok mi, dili na mi kaayo, dili na sila mahasol og lihok-lihok pod sa ilahang mga poste. But in this case, within our row manggod ang mga utilities na to. So they have to move in order for us to move. Yeah, that could be a possibility. Pero yeah, sa ilaha. I mean, kung ako na ako'y balay, magkuha kog sarili na kong lote, tukod na akong balay. Ingana unta. Di na ko mag-unsa. Unsa to? Yeah, that was discussed. Wala ko kabaloon sa resulta na ng storya. But so far, out of courtesy sa ilaha, no, diri sila sa atong road right, diri within our rows sila nagabutang sa ilang mga poles. Last time you are going to gather all the bar owners in Davao City for the enforcement of the liquor ban and anti-smoking ordinance. So far po, ako ang nagkasalit na po. Yes ma'am, last July 30 dito sa PECSO office. About gamay naman gud ang amuang kuan ma'am, ang amuang area po dito. About 60 of them. 60. Actually, our purpose doon magkaroon ng dialogue between them, especially kaming ang Kadayawan, and reorient sila sa sa ordinance o paghangyo po sa ilahan na mo-abide sa ordinance. Pero during the kanang dialogue, mao to nag-raise sila og sa ilang mga concern. I like gamay na lang ang panahon sa ilahang kuan kay usually daw ang happy hours ay mag-umpisa mga 10. The last order sa atong ordinance is 12. Yan, by 1 AM, wala na talagang consumption, wala nang serving, wala na. Tapos, until 2 PM. So, yun ang regulation natin sa consumption and serving of liquor. In our part, ma'am, hindi po kami pwede kasi enforcement lang kami sa enforcement. Kaya nga, sabi namin sa kanila na they have to organize themselves para magkaroon na sila ng ipaabot nila sa is either magpatulong sila sa tourism or sa council. Okay, but so far, Ma'am Cha, wala tayo natanggap na position paper or complaint from the bar owners? None so far, Ms. Ruth, although I initially talked with Colonel Francia na dapat it will be our consolidated effort also to address all the bar owners, restaurant owners dito sa Davao, because the bars, the coffee shops, and the restaurants are part of our secondary tourism enterprises. So definitely, we could also help out in partnership with the VRU to come up with somehow middle ground kung ano talaga yung saktong oras na gusto nila, that will be win-win from the part of the government, especially sa enforcement aspect, ganun din on the part of the business sector. Thank you, ma'am. Kadali lang sa ganito.
si Miss Grace, and then Carlo, Miss Gladys, yeah, si Russell sa bongko. Yan. Good morning to Sir Francia. Sir, clarification lang na ako no, katong sa propose pa to nga i-move ang WR sa Licorbana 1 a.m. to na by time. Ma'am, pamikit clear ha, wala kaming git-propose na ganyan. Unless kung maglabi sila doon at saka may mag-represent sila doon. Penalties lang yan, sir. Not the that the time. Walang time, Okay. yun ang kuha namin, kung gusto sila time, magkaroon nga sila ng representation sa ilang group. Pero sa amin, wala kami proposal noon. Okay. To kuhan kasi successful naman sana yung kasi as we all know na talagang deterrence talaga rin yung yung time na yan, hanggang time na lang yan sa accident, sa mga car accident, yan within criminality. Okay, thank you, sir. To Ma'am Aisa, Ma'am, na-mention nyo kanina na 20 to 30% yung expected nyo ng mga passengers for this month sa Kadayawan. So, mga ilang numbers po yung mga passengers, ma'am? Yes, ma'am. Estimated. Based on experience, Manggod, dili yun na sila magpareha every day compared to kanang mga holy week nato kaning sa ato ang November nato nga ang Kadayawan Manggod is it depends upon the activity nga gusto tan-awon sa ato ang mga kasigpit nga mga municipality or the provinces. So I said 20 to 30%. If we have, I think that is equivalent to 900 to 1,000 bus trips a day. So an equivalent of 40 to 45,000 of passengers a day. Naagihapon siya pag-increase. Based ato ang kadugayon diha sa ato ang Dico Terminal, na compare nato during the average or normal days nato, nga naagihapon pag-increase during the Kadayawan. But dili gyud parehas anang sa December nga motuyo gyud og aris Davao kay mag-shopping or yes, ma'am. So, Thank you. lastly, reminders na po sa mga passengers. Yes, ato ang reminders ato ang mga pasahero gyud na nag-appeal gyud ta ani permis sa ilaha to follow the policies and guidelines that we are implementing diha sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal. And the controversial issue po also diha sa ato ang Dico Terminal kaning no pick up policy gyud nato, no? Until now, ato agihapon nang gina-implement ang ato ang no pick up policy. So kani nga palisiya Manggod, joint force ni sa ato ang mga pasahero nga unta sila pud mismo magkaroon ng disiplina nga diha gyud manukad or mosakay sa ato ang Dico Terminal. Second, kani pong mga drivers pud nato nga unta magkaroon pud sila og disiplina sa ilang sarili nga dili sila mo pick up along the highway. Ikatulo, kaning mga bus operators pud nato unta nga i-remind gyud nila ang ilahang mga drivers nga dili mag-pick up pod. Tungod kay ang resulta ani, the reason why we implement this kind of policy is for security reason, no? So bisag usaon nato pagpaningkamot sa ato ang LGU Davao kung dili tatabangan with the cooperation and coordination nato, of course, with this mean in TOPs pod nato, mean in uniform, dili jud na nato ma 100% nga ma-implement og maayo. So ato lang yung una-unaon sa mga katawhan nga ginahimo gyud na sa ato ang LGU Davao alang sa ato ang kaayuhan. So kana lang, daghan salamat, and of course we are inviting again sa ato ang mga kasigpit nga mutan-aw sa ato ang Kadayawan. I am inviting that despite that I am not from the city, or it's because additional po na sa ako ang bus units nga daghan more nga daghan nga mo biyahe. So yes, daghan salamat. May dugang bus.
I already coordinated with our ASIMBOA or this Bus Operators Association for them to be ready nga mag-apply og additional bus kung kinakailangan. It's because I've said 20 to 30%. So, naagi pag-increase. And I already coordinated also with our LTFRB for them nga mo lingkod na po diha sa tuang Dico Terminal kay para impronto kung mga yung special permits ang atong mga buses na sila. Thank you, ma'am. Thank you. Padi ay una si Give pa day, ganina pa day. Give, go. Hanggang. Hello. Baka ka? I have to check on that, no, kung unsa tinuod na. Wala pa. Balikan ta kaon niya, manawag ta. Carlo, and then Bongo, si Miss Gladys pa, and then Russell. Para madali lang tanong, pangutanon lang nako ka Ma'am Aisa. I don't know if concerned ba ni sa imuha, but unsay update about sa interim bus system kung unsay update? Yes, sir. As I always answer that, the proper person to answer that is the Attorney Dwight Domingo, being the chairperson sa atong technical working group nga mo ay nag-study gyud diha. But naalam ko gamay pod nga ika-share nga ang ilahang say tawag anak parking or garage sa ato ang city bus diha gibutang sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal na sila gina-construct nga building diha intended for the 10 buses nga gipalit or umaabot pa nga gipalit sa ato ang LGU Davao. So kana lang ang ako ang update regarding that. With the due diligence to our friends from the media, si Ma'am Charlotte, I would like to ask regarding sa, of course, up and coming na Kadayawan. I would like to give a clarification that what is the impact within for those tourists who wanted to visit Davao to celebrate the Kadayawan Festival. And although we cannot say pila na katuig kay it's debatable pa when did it start, pero what is the impact yun on the tourists, both local and foreign, who would like to visit Davao City? Okay, mabuhay ug madayaw. Syempre, we all work naman for the glory, no, of the celebration of the Kadayawan, because our goal is to celebrate the unique cultural heritage ng Davao City. That's what we bank on. That's what we are also selling to all our tourists, both foreign and national and local. And sa amin, since based on the trend on the tourist arrival for the month of August in every year, we have a data that has recorded 38.83% for the period 2024. So that's an increase of the tourist arrival from 2023 to 2024, so 38%. So sa ngayon naman, we would like to challenge ourselves based on the events that we are mounting for the Kadayawan, that it will really steer more tourist arrivals in the city. That is why in every Kadayawan event, or in every event in the city that we get to host and mount, kinahanglan palagi siyang merong bago. It would be more bongga. So that's the purpose. And it will be more relevant, especially para matangkilik ng mga turista. So based on the figure, from 2023 for the month of August, we have a recorded tourist arrival of 136,906. And in 2024, 190,068 na arrival. So for this year, we aim to at least sana get more 40,000 to 50,000 to at least be at par with the increase from 2023 to 2024 tourist arrivals. My question for tourism side is being answered already. Thank you so much, Ma'am Charlotte. Now for Miss Aisa na lang po, Madaya, of course. You mentioned earlier that we are expecting around 20 to 30% additional siguro passengers for DCOT. With that being said, do we have estimate number sa kaning 20 to 30% and also other preparation nato nga gibuhat and coordination with the LGU just to make sure na makater ta ng
passenger as well. Thank you. Yes, ma'am. As what I've said kanina, we already have the proper coordination both for the local and national, both for security measures, security implementation, and also with regards to the accommodation sa to ang mga buses that they can accommodate our passengers. Thank you. Okay, kadali lang ha, para kay Sir Dinda. Kay Ma'am Kat, Ma'am naatay report atong duha ka mga nadali atong running trail sa Santo Tomas. Katong husband ba to? Mana sa New Bataan, mayor o city councilor? O city councilor sa Montevista. Tapos husband sa mayor sa New Bataan. Mga isa kong info, ma'am. Wala ko yung info dala ka. Katong sa running trail tong Saturday, wala. Kay, namong gina-question ko naman daw foul play. Okay, anyways. Ma-update ko sa GC, ma'am. Okay. Miss Russell. Good morning, Sir Dean Ortiz. Sir, nara ko yung pangutana na wala pa ba tayong mga ginalauman or sa may mga next project na itong DPWH po? Good morning. Projects. Okay. Coastal Road na lahat ang storyahan. Okay, so sa karon, kaning Bukana Bridge na to, no? Kaning diri sa Davao River will be completed by November this year, no? Kay katong niaging Hulyo, nakasugod naman ta og sugpon sa ato ang mga peers dito, and then siguro by now humana significantly complete ang ato ang deck slab. And then after that, we will be building the approaches and all the other facilities necessary for the completion of the bridge. And then sa part po naman sa regional office, we are also fast-tracking the construction of this Rojas Avenue exit sa Tuang Coastal. So in time for the completion of the Bukana Bridge, mabrihan na po nato ang Rojas Avenue na exit. So dire-diretso na from south, from Bago, ang gawas nato, diretso na ta downtown area. Sir, di ba na nagpilit dito sa may unsa na lang maingon nimo kay basig mausab magud ni sa may possibility na basig na po'y maghimuoy nga na unsa na lang gusto mi pahimangno or message sa mga magplano na pod kay makahatag magud siya og karang more kabala ka pod sa Yes. mga sir og makabuo siya issue. Siguro sa publiko na lang, no? Siguro masulti nato maging what do you call this? Kung doon naman sila yung mga information na kinahanglan, they should get it from the right sources. No, kay amo amang yung we categorically deny everything that was written there. Kay like I said, the project is fully funded, unya aggressive na nga to ang road acquisition. It just so happens that there are minor hitches along the way. So but we are doing the best we can to complete the project. Sir, last na lang, if ever mahuman na tanan, nabatay murag expected date or years na mahuman na to ang flyover? By second quarter of 2026, the bridge will be passable, and then katong mga concreting nato sa Obos would have been significantly completed by then. Thank you, sir. Ruben, dun sa amin. Actually, napangutalan na tanan. Si Ma'am Ruth Muta. Bito ang Sir Den, balik ko. Update na lang ta Sir Den. Kanina lang ko mamutan. Update ta sa Davao Samal Bridge. Sa karon na nasa 40%, 40 point something percent ang completion nato sa Samal Bridge. No, kay nagpadayon man gihapon ang ato ang nagpadayon gihapon natong trabaho despite the fact na dunay gisangat na writ of kalikasan batok sa proyekto, no, sa Supreme Court. So until such time na ug wala tay madawat na order for us to stop, such as a temporary restraining order, nagpadayon ang proyekto. Kay katong temporary environment protection order na turn down naman to sa Court of Appeals. So that was one of the prayers dito sa writ of kalikasan. So we're way past over that, but still, nagpadayon ang kaso, pero magpadayon gid gyapon ang proyekto. Despite of cases, forecasting, kano sa siya dapat mahuman? If I'm not mistaken, 2028, naman siguro. 2028. Yeah, thank you, sir.
Kay ma'am, just like airport ba, kung mga turista mo abot, as you have said, influx, no? Mag-abot-abot ng mga turista niya, tapos, just like, basa nga to ay, na sila entertainer, di ba? May tabok ko ba na sa bus nga na ay mga entertainer nga mga, siguro, mga budots-budots ba, unsa ba, siyempre, inunta na, or any entertainment that would entertain sa mga bisita na to po sa Kadayawan. During the Kadayawan Yes. no? I think we have to coordinate that to Ma'am Chang. No, it's because naana sa ilang part of their kuan po na schedule of activities and program for the Kadayawan. Honestly, wala po, no? Nagulat lang ta kung naapon, Ma'am Chang. Yes, budot sa bus. I think That it's would not be- budot siguro. Ano Something- klase? Ma'am Chang, dili siguro budot na... Oo, not exactly. something, Basta ano lang yun ni Sir mo, like related to- any cultural Yes. performances and presentation. Actually, sa ngayon, wala pa kaming pinlano, like on board the bus itself. Pero maybe in the future, in the overland transport terminal mismo, kasi we do that in the airport eh. Kapag merong mga arrivals, meron tayong mga cultural performers, especially mga VIPs, mga foreign nationals, mga bisita natin na importante dito sa ating syudad, meron tayong cultural performers. Sa DICOT naman, since approved na recently yung aming resolution from the DICOT board to allow us to put up a tourism counter or a tourism information desk doon sa DICOT, maaaring in the future that there's going to be a partnership also with the Overland Transport Terminal and the Davao City Tourism Office na kapag merong mga importante na mga individuals arriving via Overland Transport Terminal, you'll be providing performers. Tsaka sa mga ganitong okasyon, mga major events natin sa city like Araw ng Davao, Duaw Davao, Kadayawan, and the Pasko Fiesta, we can easily come up with entertainment na mga performances naman doon sa DICOT mismo. Thank you, ma'am. Okay, si Sammy, and then Joel, kaya pa siya concern kay Sir Dean. Sammy, go ahead. Okay, punta na kay Sir Di Francia. Sir, unsa kadaghan ang atong mga law enforcers na to karon, considering duha ang imong anti-scam and BRU, sir? Actually, sa BRU, 9 lang may kabuok diha. And the rest, 50, yung 50 are volunteers. They are coming from katong, na-remember niyo yung mga auxiliary doon sa DCPO. So sila yon volunteers, yung 50 sila. So yun ang ating ang atuang mga enforcers. They are volunteers. Pero sila, alam mo naman yung mga volunteers, itong mga auxiliary natin, mga pursige yun na mo enforce sa balaod. Sir, alam mo, wala sila managpan, mag-issue sila citation tickets. Pila ang ilang gina-issue, sir? Sa citation? Ang citation magod minsan, misinterpreted ba? Kay, usay magod, magbayad ka ini. Dili na ang magbayad ta na dito sa City Treasurer's Office, not to the person na nag-issue. So usahay mo na ilang kuan nangayo kuan bayad. So dili na ha, dito na sa Treasurer's Office. You are given 5 days to settle that citation ticket o pagkahuman mobalik ka dito sa apprehending officer sa BRU mismo para mag-conduct og kining kuan. Sa cessation seminar sa smoking o sa liquor. So, after that, tatagan ka na ng kuan certification na undergone ka na balik ka sa enforcer. So, that's the kuan. Wala na, dili na ta mag-file og kaso basta mag-comply na. Okay, thank you, sir. Kay Sir Dinotis, sir, may buntag. Last month na ko'y gi-atinan nga meeting no sa usa ka barangay unya na dito ang taga legal council no sa DPW sa region. Ang issue dito kabahin sa kini mga karsada gani karon nga wa panahuman tawag na mga bypass road no. Ang bypass road ang problema dito kay nasugdan na pero ang karon na
Wala na. Kung sinitabo na, sir, napapanay budget ana or wala na? Once magod nag-implement ang project, pasabot ana, funded na siya. Ang problema lang gid nato, we cannot move forward tungod sa road right of way. Kanibang Panakan bypass atong ginastoryahan? Tanan nga mga kwan. Tanan. Buhangin, Okay. Lagamot. Dako ginang problema ang road right of way. Kay kani mga private properties pangudot ang involved ani. Although naigisat aside ta na pondo, pero like kasama sa akong gisulti ganina, na taas-taas ang proseso na kinahanglan nato para mag-acquire tag property. So numero 1 dihapon ang kooperasyon sa mga katawhan na apektado. So sa tanong nato na sir, mahuman pa kana kanang Mahuman na siya. Kay valid man ang suspension sa halimbawa ako ang contractor na ako'y proyekto. Unya, let's say mag-apply ko og suspension sa akong proyekto kay di ko kalihok tungod sa road right of way, that is valid. Other than halimbawa, let's say di maayo na dagan sa panahon, road right of way is a major factor or is a major obstruction sa atong trabaho. Okay, thank you, sir. Kay Ma'am Aisa, Ma'am, iskutan ni Sir G. Francia kanina, no, ang establishment, no, dapat naging sila ay designated area kung asa manigarilyo ang mga tao. Diya sa dikot, ma'am, labat ay designated area diha nga pwede magkapanigarilyo while wala pa nagalarga ang mga bus para silang destinasyon. Honestly, sir, no, diha sa tuang Gico Terminal, diha sa may southbound, at the back ng mga karinderya, diha na sila sigarilyo, no, ang diin kanang vacant space na siya sa likod. And karon po, while naminaw ko kay sir, pwede siguro, sir, no, I'm going to invite you nga mag-conduct ni og training seminar sa ato ang mga stakeholders diha sa Davao City Overland Transport Terminal for them nga the more nga ma-aware, the more nga ma-enhance ang knowledge nila kung unsa ning anti-smoking ordinance, sir. Kung unsa ang mga violation nga ilahang makumit once nga nagapasigarilyo sila diha sa ilahang mga karinderya. Yes, ma'am. Actually, kung bago pa kong pulis, piyuwan pa ko ta sa una, dugay ko na side sa kuan sa terminal jud kay tumbaming ba sa una. So kabalo ko diha ang mga violators diha kanara po nga den mga minda na may mga stall diha, mga kuan yung atong mga trabahante side sa kanang mga barkers diha, mga kuan manigarin diha sa kuan diha sa likod-likod lang sa mga bus na mga kuan dito. Ako kana gyapon dili gyapon na sa designated kuan smoking area, although layo na siya, pero ang smoking area mo dapat approved by the DRU. Tapos kuan gyud siya na naka-box siya, open layo sa mga tao, ana siya. If I may again, yes sir, that is the reason why nga nakahuna-una ako, sir, to invite you mag-conduct mo og orientation seminar diha. It's because we know that Gico Terminal is an open space, manggod na siya. So mismo ako, I don't have knowledge kung unsaon po na nato because we cannot deny gyud, no, barkers, canvassers, peddlers, and nay mga on po diha sa to ang mga karinderya, no, nga naagi posibilidad nga manigarilyo hay gyud. So for you to inspect the area also, if asa dapat ang proper area kung naamang ganit tayo i-designate na area for smoking. And one thing that we have to consider also, because remember that our facility, the Gico Terminal, is a government facilities. So, mga ing-anak po siguro, sir, para the more po ninyo nga enhance ang knowledge sa ato ang mga stakeholders diha nga kung bawal jud, no? But honestly, we also have this mga men in uniform nga gideputize nga kanang mag-issue og sa tawag na citation sa ato ang mga violators nga naga-sigarilyo diha. Yes ma'am, willing kami ma'am. In fact, karon hearing from you, siguro magkandak po ng operation diha. Para once but for all, makita nila na mana ato ang mga BRU enforcer diha. Makita nila na so yan na tong operation. Ako cellphone na palong. Okay.
Diri ko kay Sir Dean, no? Ortiz. Pasensya na sir, ha? Ikaw gyud ang kuan karon nabutang sa hot seat. Sir Dean, kaning regarding sa atong 241 million na flood control project, unsay status o na ba tayo report ang DPWH gi-submit sa Office of the President regarding ani kay naisgutan mo gud ni sa SONA ang flood control project? I think morning sa Bandog flood control, Mandog. Okay. Okay. Sige, sir. Okay, sir. Okay, diri na lang ta sa very visible na mga road reblocking. Kaning tibong ko, medyo dugay-dugay siya. Dugay nagalihok ang road reblocking nato ay ginatanggal nato ng kanang Holcim? Oo, diya sa may Holcim. So nganong ingana siya ka dugay, including pod sa Lasang nga gi-scrape na ang asphalt, igoro man gibutangan og kining mga ribbon. So unsa bay reason nganong delayed kayo ang reblocking nato sa mga highway? Actually, doon na tayo proyekto diha sa Holcim, no? Kanang stretch nga na, around 29 million na nagsugod ni atong di pa lang dugay. So, ongoing ang atong trabaho diha, makita man nato na nagsugod na ta og reblocking sa uban ng mga portions, di ba? Pero ang ato amanggong trabaho diha is limitado sa gabi ilang. So dili gyud ta kalihok og paspas kay tungod di pod nato gusto mahasol ang ato ang mga kaigsuonan kung mag-traffic diha during peak hours. So medyo slow ang progress. It's because we can only work so much. But thanks also to the indulgence of the CTTMB, Traffic Management Board, na dunay katong mga workable portions na pwede nato matrabaho sa adlaw, ginapatrabaho po sa nila. Habot na sa may Lasang, doon sa checkpoint, gi-scrape na ang asphalt, wala pa ma-overlay o balik. Di pa lang, di kayo ko familiar diyan. Pero sige lang, storya lang ta. Okay. Another sir, no, regarding ining mga center island na to, along the national highways, project ni siya sa DPWH. Yes, basta daang maharlik ka na mga trabaho sa DPWH kada. Okay. Same concern sir, nganong dugay kayo ang mga center island mahuman unya murag kulang sa workmanship o kanang ingon ta nga gwapong standard sa construction. Na-observe na ako kanang diri sa to sa Turil and labi na sa Mawab, no, kay gipang tubuan na og sagbot uban Mansanitas ang mga gravel na sa tunga sa dalan and yet wag gyapon mahuman. I'll have to get back to you on that para makita nato kung unsa na specific na project na kay daghan pog mga contractors na involved. But the reason why gibutang nato ng mga center islands is for as an added as a security feature sa ato ang mga dalan that will serve as a divider for kaning sa ato ang northbound and southbound na mga vehicles. Actually, there's a department order for that na katong mga 4 lanes nato na mga highway, 4 lanes up, kinahanglan na gibutangan og center island. In that case, doon na lang siguro yung mga concerns ng mga contractors nato, no, na katong involved sa construction ana, but let us visit those areas na imuhang gi-mention and then we will check kung kinsa ang accountable ana ng mga tao and we will call their attention para mas mapaspasan ang ilahang trabaho. And then doon na po yung mga issues concerning the lack of katong issues nimo na lack of personnel. Yes, we will also look into that. Okay, thank you sir. Mo balhin ko kang Ma'am Charlotte sa tourism, no. Ma'am, tagay daw may og kining preview sa moabutay nga parade o showdown sa Indak-Indak. How many participants nang nag-signify para sa ato ang Indak-Indak and how many are interested to join sa ato ang float parade? O kung saan klaseng mga float po ato ang makita ani, di ba ni mga kaning synthetic lang or magamit ba gyud mga flowers nga real flowers? Ug ang ato ang sa Indak-Indak nabay mga participants from outside o pila na pod from within o kaning city-based category. Okay, dili na ko memorize ang as to the number of participants who have expressed their interest to join, but we will discuss first the prizes.
Sa Indak-Indak sa Cagayan, we have two categories. We have open category and school-based category. Ang open category, mao to ang mag-imbita og mga musalmot sa maong Indak-Indak na pasundayag kahit sa ang lupalok ng ating bansa. Open siya. For now, our grand prize for the open category is 1 million. And for the second prize, 500,000. Third prize, 400,000. Fourth prize, 300,000. Fifth place is 200,000. Tapos, meron tayong 10 consolation prizes for the open category na amounting to 15,000 pesos. And for the school-based category, we have again, for the grand winner, 1 million. Second place, 500,000. Third place, 400,000. Fourth place, 300,000. Fifth place, 200,000. And there will be 5 consolation prizes amounting to 50,000 pesos. Moving towards the Pamulak sa Kadayawan, we have 2 categories again. The Dako category, which provides 800,000 for the grand winner, 600,000 for the second place, 400,000 for the third place, and 100,000 each consolation prizes for 4 groups. For the Gamay category, we have for the grand winner 500,000, second place 400,000, third place 300,000, and 4 consolation prizes amounting to 75,000. And then we have a non-winning category pala, yung mga business, mga company na gustong mag-promote ng kanilang mga kumpanya, kanilang mga produkto. They're also welcome to join in as one non-winning category na float. So dalawa lang yung ating competing. And as to the number of participants who have expressed their interest, pila na gani sa ato ang Indak-Indak? 15 for the open category. And we have for the school-based category, 8. Okay. As to the Pamulak, pila ang tong Dako category? 9. And the Gamay category, 10. Okay. Tapos, yung tanong nyo kanina, hindi siya yung mga artificial flowers. Gina-require talaga namin na fresh flowers ang gagamitin for this event. Pero meron tayo pa rin mga synthetic. But more around 70%, 80% of fresh flowers. Thank you, ma'am. Hi, good morning po. Raz from India News. Sir, this is for Sir Jay. Sir, where do you associate the, masasabi natin na parang nag-double talaga yung collect nyo na penalties ba yun? Where do you associate the increase po? Where do you associate po the increase of itong mga violate po sa ating mga ordinances? Yes po. Na-attribute natin yung nag-double siya. Maybe because siguro nag-increase ang effort siguro kasi for me I just assume July. So July this year lang ako nag-assume. So maybe because merong increase in the implementation or sana ma-attribute kasi hindi ko pa kung ano talaga kasi noon July lang ako nag-assume. Sir, is there any kana estimate sir kung unsa kadaghan if there's a kadaghan kung unsa ka yung number natin ng mga police nga i-dagdag para ma-implement yung mga ordinances na i-amend? Kung anong needed? Yes, sir. Actually, yung mga ating mga police, sa mga every station, meron tayong mga deputized police officer who authorized to issue citation ticket. Actually, lahat naman ng enforcer, PD, police, when it comes to police, ang ating mga police are they are authorized to implement ordinances and laws. So sa every station meron tayong yung mga mobile natin, lahat yan mga deputized sila. Sir, is there any plans to increase the number of police to strengthen the enforcement of the ordinance? I think on the part of the BRU,
Kasi yung pulis, ang dami naman nilang kwan. Lahat naman ng mga pulis, pwede sila mag-enforce in all the ordinances na nasa sa city, pwede sila mag-enforce. So, ang ating lang kailangan yung ating BRU personnel na madagdagan. Thank you very much, sir. Ma'am, meron po akong tanong, Ma'am Yusuf. Ma'am, you mentioned that there is a 20 to 30% increase ng mga pasahero. What is do you have the figures po with regards sa mga visitors or tourists natin last year? Actually, the figures that we have will depend upon the number of bus trips. No, we have a data for that. So as what I've said, our average is from 700 to 800 bus trips a day. So based on the record of our civil security unit handling that buses nga nagasulod sa ato ang terminal, diha po nato gina-compute. So one bus is equivalent or multiplied to 50 or 59 ang pinaka-maximum nga pasahero. Thank you very much, ma'am. And ma'am, based on your statement earlier, so mag-increase di ba tayo ng mga expected na there's an increase of our visitors here? What are the efforts po to strengthen our security? Yes, 100% there's an increase when it comes sa mga pasahero nato, no, because of the kadayawan, and based on experience na po na when it comes to the security measures and security implementation, we are always ready for that. It's because we have these 32 CCTV cameras inside the terminal. Aside from that, we only have one passenger's entrance wherein we have our baggage X-ray machine. We have our walk-through machine, just like sa Tuang Airport, no? Aside from that, we have a proper coordination with this men in uniform. We have the Task Force Davao, we have the Tourist Police, we have this K9 na 24 hours in operation po na sila, and we have the CSU or Civil Security Unit paid by our city government of Davao, and that is by shifting. So 7 to 3, 3 to 11, and 11 to 7 na naagad ang atong mamin in uniform. Thank you very much, ma'am. Thank you. Maraming salamat, Ras, ng Linda News. Okay, so, since alas 12 na, alas 12:05 na, my gosh, maniud to na ta. Oy, daghang salamat sa ato mga guests, Ma'am Catherine De La Rey, ang atong spokes sa Police Regional Office 11. Thank you so much, ma'am. And Ma'am Aisa Yusuf, maraming salamat. Lieutenant Colonel Salvador Evangelista, salamat ma'am, salamat din sa snacks. Okay, ma'am, once again, please invite para sa katong fun run. Ano lang ma'am, public announcement na rin. Sige sir, paligog record para i-play na lang on niya. Live day ni Delicia. So, Sir Sama, once again, we are inviting everyone. No? Actually, nag-close na atong registration sa atong fun run. That will be in August 10. Atong bagong venue, ma'am, dire natin sa DGT or Davao Global Township ang atong venue. Our activity will start at 4 o'clock in the morning. First release for 10 kilometer will be 5 a.m. See you on August 10, Saturday. Ilang participants, ma'am? Ma'am, we already have 1,789 participants. That is why nag-close na daw, ma'am, kaya hindi na kaya sa atong taga-buhat. So sa atong padili na may ka-register, adi? You still can run, ma'am, pero later na ang inyong mga event shirt. Oh, okay. But sa D-Day, ma'am, mga tagan, actually, distribute na no? Dili na kaya sa atong ma'am, taga-buhat o nato event shirt. Kung sa title sa fun run, ma'am? Our, ma'am, 19th anniversary Eastern Mindanao Command pre-anniversary fun run. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Venue na to, ma'am, sa Davao, Global Township na po. Thank you. Okay, thank you, ma'am. And Ma'am Charlotte Parba, thank you so much, Ma'am Cha. Maraming salamat. Okay, thank you so much everyone for inviting us here, and would like to invite all of you for the official opening of the Kadayawan event on August 8. See you all sa Magsaysay Park, and support all our Kadayawan events all the way hanggang sa August 20. I would just like to make special mention sa ating pinakabagong one of the supported events that we have for the Kadayawan, which is the pelikula ng Bayan Caravan. If you know the Cinematheque that's located right beside the CTOO office,
meron silang film po na ipapalabas that will start on August 11 hanggang August 15. Please be there and also bring your kids with you. This is to know more about our culture, about being Dabaweños. So that's their film series. Ano Thank oras, you so ma'am? much. We will be posting po the movie schedule. Free to free. Yes, yes po. Thank you, Ma'am Cha. And of course, retired Police Colonel Sir Jay Francia, thank you kayo, sir. Thank you po, ma'am. Once again, i-remind ako ang mga Dabaweños na o ato ang mga bisita ng wani diri sa Davao na mo-witness sa Kadayawan na aduna kita ikuha na anti-smoking ordinance na pagbawal sa panigarilyo sa mga public places, mga establishment like bars, resto bars, o aduna po kita pagbawal o pag-regulate sa pag-consumption o kanang pagbaligya o mga liquor. So bawal ang atuang pag-consume sa liquor beginning from 1 a.m. up to 2 p.m. So sa mga bars, kutob lang kita o alauna dapat ma-consume na nato. O ang pagsiling po, all persons and establishment, bawal magbaligya o liquor beginning 1 a.m. up to 8 sa buntag. So, I think muna na mga importante kayo na o kanang dugang na ko katong mga consume of liquor sa mga public places, sa street, sa alley, sa sidewalk, bawal na siya. Natay mga penalty sana. Okay, thank you so much, sir. Retired Colonel Sir Jay Francia. Thank you kayo, sir, ha. Active kayo si sir. I hope dili ni unang beses, sir, na mag-guest ka sa ato ang presser din sa The Royal Manday Hotel. Maraming salamat sa ato ang jump-pack ng mga guests today. Thank you so much. Mabuhay po kayo lahat and mabuhay po Davao PC Crew Press Corps, The Royal Manday Hotel. Maraming salamat. God bless us all. Thank you. Good night.